Okay, nandito ulit tayo. Ba, 9:10 ulit. 9:10 ulit, October 15. October 15, 2023. So, anong topic natin? Habang may kikig pa, malakas-lakas pa, gawa-gawa tayo. Nahihingal ako po talaga. Wait. So, ano ang ito. Bibigyan ko kayo ng panghahawakan nyo. Bibigyan ko kayo ng mga pambilog ng ulo. Bibigyan ko kayo ng mga paanong bola ang gagawin ko sa inyo. Pero hindi ko naman kailangan ng bola sa inyo. Paano ako bibilugin ang ulo niyo? Ano bang pangarap? Ano ang kayang ibigay? Anong kayang ibigay? Anong kaya kong ibigay sa inyo? Di ba? Ano ang pangarap? Anong kaya kong ibigay sa inyo? Tanga na, bibilugin ko nga ulo. So, ano ang kaya ng the rock of Jesus Christ? Anong kaya ng katotohanan na ibigay sa inyo? Ito example ng binibigay ko sa inyo. Hinaan nga muna natin itong sound trip natin dito. So, anong example sa mga pinundar ng mga iglesyang to, sa mga baliw na to? Ano ang mga naipundar ng mga yan? Makapagpatayo ng mga pelikula, yung mga production. Sila may hawak ng mga Cinema Malaya ba yan? Cinema Malaya, parang organisasyon ng mga tungkol sa mga pelikula. So, Cinema Malaya, nakapagpatayo sila ng mga 1,000 plus na establishmento ng mga building ng mga baliw na to. So, ano pa ba sunod? Subdivision, nakapagpatayo sila ng subdivision. So, anong kaya nating gawin kaya? Ano kayang magagawa natin? Ano kaya kong ibigay sa inyo? So, may pangarap din tayo. Gayahin ko kaya mga teknika ni Manalo. So, kung dito sa Cavite, kung mapapasunod ko lahat to, magtatayo rin ako ng mga radio station, tatayo din ako ng mga TV station. Ang problema, putang na, saan kaya ako? Putang na, may bahay nga, wala ka. Tapos sasabihin mo sa amin, saan ka kukuha nun? But syempre, puta, pupondohan nyo, alam nga naman ako. Puta, ako nagbigay sa inyo, ako pa gagastos pa. Putang na, sobra na kayo. So, anong kaya kong ibigay sa inyo? Unang-una, bakit ko gagawin yun, yung mga pangarap na yun? Papakala tayo ng espiritu. Sabi nga ng Diyos nung unang araw, nung sa Biblia, ibubuhos niya yung espiritu sa lahat ng tao. Ano ang espiritong yun? Yun yung mga aral tungkol sa Diyos. So, nakapambudol si Manalo, paano pa ako? Kaya ko rin yun. Kaya ko rin bilugin ang ulo niyo. Pero hindi ko kailangan bilugin ang ulo niyo doon. Dahil tinanga na kayo, tapos matatanga ko pa kayo. Parang mong sinabi na tanga ka nga, di ba? So, anong totoo sa sinabi ko? Di ba? So, gagawa rin tayo rito ng mga
Para tayo nagpapalipad hangin, pero balang araw mangyayari yun. Pero kung di dito mangyayari yun, sa ibang lugar, sorry na lang ang Cavite. Kasi hindi sila gumalaw agad-agad para doon sa sinasabi ko. Pag naunahan sila ng mga ibang bansa, wala na sila kasi may mga kasunduan ako doon. Pag naunahan sila sa mga ibang lugar, syempre mga pioneer yun sa ibang lugar. So kung nagtayo sa Batangas, nagtayo dito sa Nueva Ecija, nagtayo sa Pampanga. So mga pioneer yun. Syempre mga nauna yun. Mahuhuli tong Cavite. Lalo na hindi nyo naman pwedeng gamitin, di ba? As long na may mga kasunduan tayo sinusunod. Di ba? So anong kayang ibigay ng The Rock of Jesus Christ? Ano ang kaya nating ibigay sa buong bansa? Anong kaya nating gawin? Unang-una, bakit nila ako pinipigilan? Dahil sa katotohanan. Bakit? Ang katotohanan ang hinahanap ng tao. Di ba? Siyempre may mga hindi rin maiibang tao na ang pinunta lang sa Diyos makapaghanap siya ng trabaho, makakuha siya ng impluwensya, makakuha siya ng pera. Pero ano talaga ang hinahanap ng tao? Hindi ba yung mga katotohanan sa Diyos ang hinahanap niya? Kaya nga meron bang mga tao dyan? May mga tao dyan sa labas, dito. May mga nagbigay na, sa mga inilawan ko dyan. May iniilawan ako dyan. Oh. Gaano na sila kalakas ngayon? Anong klaseng impluwensya meron na sila ngayon? Wala pa ako doon. Paano kung nandun pa ako? Di yari silang lahat ngayon. So, kapal ng mukha nito ni Salgado, ni Janjan, putang na, wala namang pera, tapos ang bibigay ng putang na to. Yun na nga binigyan ka na, tapos ako pa gagastos, wag naman makapal ng mukha. So kung gusto nyo maitayo ito sa Cavite, gawin nyo yung sinasabi ko na mabilis. Kung gusto nyo matupad lahat ng pangarap na to, gawin nyo ng mabilis ang sinasabi ko. Maganda, radio station, makapagtayo na agad tayo ng radio station dito sa Cavite. Ewan ko kung magkano binabayaran dyan. Alam ko may mga binabayaran dyan. So marami naman tayong politiko rito sa Cavite. Gobernador, siyempre mayayaman yung mga yan. Gobernador, marami mga negosyante dito sa Cavite. Marami tayong maasahan dito sa Cavite. Ang problema lang, wag lang silang mababakla. Kasi pag nabakla sila sa mga iglesyang putang inan to, wala talaga mangyayari dito sa Cavite. Kaya unang-una, wag nyo silang katatakutan. Wag nyo ipagpapalit kung anong meron tayo na wala sa kanila. Nakuha nyo ako. Kasi para tayong inaagawan ng candy nito. Nakuha nyo? Tayo ang may tunay na kahalalan dito. Tayo ang may tunay na may kahalalan sa buong bansa, sa buong mundo. Tayo ang tunay na mayroong kapamahalaan dahil nasa atin ang katotohanan. Kapag nasa atin ang katotohanan, saan pupunta ang mga tao? Saan maniniwala ang mga tao? Pag nagpunta na sila sa akin, nabilog ko na sila. Hingi na ako ng ambagan tayo. Need natin magtayo ng ganito. Tayo tayo ng radio station. Wag na ako, baka ako pa gumastos. Wag naman ganun.
Kung mayaman ako gagastos. Hindi naman ako mayaman. Tapos sigarilyo nga, na hirap akong bumili. So, kasarap, di ba? Meron tayong radio station dito na nagbibigay ng mga katotohanan sa tao. So, parang ganun ang ginawa ng mga iglesia. Meron silang radio station, meron silang TV station. Kaya napakabilis nilang magpabilog ng tao. May mga artista pa sila. Pagka nagkataon, ganun din ang gagawin ko. Kukuha rin ako ng mga artista rito. Mapupulot ko lang sa daan yung mga tambay dyan. Yung mga gagawin kong artista. So, imposible ba yung sinasabi ko? Hindi. Tatanungin ko kayo, may imposible ba sa sinasabi ko? May imposible sa sinasabi ko. Kasi baka sabihin nyo, nagpapalipad hangin ako, nang bibilog ako mabuti sa inyo. Kausapin mo yung sarili mo. Kausapin muna yung sarili mo. Sabihin mo sa sarili mo, tanga ba ako? Hindi. Kasi kung maniniwala ako sa taong to, unang-una, ano ba pinatunayan ng taong to? Diba? So, imposible ba ang sinasabi ko sa inyo? Gaano kayo karami dyan? Sa labas. Kung gusto mong itayo dito sa Cavite, kung gusto nyong maging sikat ang Cavite dito sa atin. Aba, putang na, mukhang baka maging pangalawang Maynila na tong Cavite. Pagka nagkaganon. Pero pagka hindi nangyari yon at nagtuloy-tuloy yung mga katarantaduhan nyo sa akin, mangyayari yan, habol me. Kasi pag nagkapera ako, alis ako rito. Pag hindi nyo ginawa ang sinasabi ko, ayoko nang binibitag nyo ako. Dadayain nyo pa yung tao. Gagamitin nyo ako para mabitag nyo ako. Para pasunurin sa mga palad nyo. Diba? Gawin nyo akong robot. Baka ganun ang mangyari. Hindi. Ayoko namang humahawak sa akin. Diyos lang ang nakakahawak sa akin. Putang ina ka. Kaya kong gawin lahat. So, sa tingin nyo, ano pa ang kaya natin gawin? Sa katotohanan binigay sa impluwensyang meron tayo dito. Ano ang kaya natin gawin? Pag nagtulungan na tayo, nagambagan na tayo, kaya na natin magpagawa ng kahit anong magagawa natin. Kaya na natin magtayo ng network dito. Tatayo tayo ng network. Kukuha tayo ng mga malulupit, ng mga commentator. Sino ba yung madaldal dito? Dapat mga chismosa at mga chismoso kukunin ko. Dapat yung madaldal. Kasi dapat ganun ang mga commentator, di ba? Ako naman kasi, ito nga 13 minutes, parang napakatagal na sa akin. Pero, tatawa ako sa labas kasi talagang kahit kapraso lang na nagagawa ko rito. Pero natutuwa naman sila. Kasi bakit sila gustong makakarinig ng mga sinasabi ko? Kasi yung mga sinasabi ko, totoo. Walang halong browning o walang halong hangin. Hindi ito yung tsambahan na sinasabi. Kumbaga may mga commentator dyan, mga sa radyo, puro hangin. Puro hangin ng bibig. Puro yabang. Wala namang pinagyayabang, putang ina. So ano ang meron sa atin? Pag nagsalita tayo, may katotohanan ng sinasabi natin. Diba? Ano ang kaya natin gawin dito? Kung nakikipag-cooperate kayo ng mabilisan sa akin,
kaya na nating hawakan lahat. Naintindihan nyo ako? Walang magagawa ang mga kahit pamamahala nila ang gobyerno, wala silang magagawa. Bakit? Unang-una, tao ang hinahawakan natin, hindi ang gobyerno. So sino-sino mga tauhan sa mga gobyerno? Alangan namang demonyong lahat yan na nasa gobyerno. Nakuha nyo ako? Siyempre nakakahiya. Hindi naman habang buhay na nakakahiya ka dyan. Diba? Hindi habang buhay na nakakahiya ka dyan. Kasi kung matagal ka talagang nakakahiya dyan, matigas ang mukha mo talaga. Wala kang hiya. Ganun dapat ang itawag sa'yo. So kung makikipag-cooperate kayo sa akin na mabilis, magagawa natin na mabilisan to. Kung ano, paano natin mapapaunlad lahat to. Ano ang kaya natin magagawa rito. Diba? Gaano kalakas ang impluwensya ko. Ayan, mga inilawan ko rito. May mga inilawan ako dyan. Isa lang naman. Pero gaano na sila kalakas ngayon. Huwag lang silang padadaya sa mga lobo ron. Kasi maraming mga lobong pupunta ron. Tsaka ayus-ayusin nila yung pangangaral nila. Kasi sa pinapayo ko lang dito sa mga pastor sa inyo dito. Huwag kayong mangangaral ng wala sa Biblia. Kasi alam nyo kung bakit ako nagsasalita rito. Kasi yung sinasabi ko rito, makikita nyo naman sa Biblia, di ba? So lahat ng sinasabi ko may basihan doon sa Biblia. Katulad ng kahalala na sinasabi ko. Kapangyarihan na sinasabi ko, impluwensya na sinasabi ko. Kung anong kapangyarihan meron tayo, kung anong power meron tayo dito. Nakuha nyo? Minaliit nyo ang kakayahan ng Diyos. Kasi tanga kayo sa karunungan. Kung anong kayang ibigay ng karunungan ng Diyos. So bakit gustong makinig sa akin ng mga tao? Gusto nilang basahin yung itinuturo ko sa kanila. Kasi lahat yung base sa Biblia. Kaya nga kayo, dapat kung magtuturo kayo, walang halong kabalbalan. Kasi minsan nagtuturo kayo, gusto nyo lang kumita ng pera. Huwag ganun. Dapat puro. Kung ano yung tinuturo, yun dapat ang ituro mo. Hindi yung kung ano-anong kaeke ka nang meron ka pang malalaman na ano ba to? Oh, praise the Lord. Tapos kung ano-ano mga sinasabi mo ron, walang basehan, di ba? Tumulad ka sa akin, makakapag-ani ka ng marami. Tumulad ka sa akin kung ano yung mga sinasabi ko na katotohanan sa inyo. So gawin yung mabilis lahat. Kung gusto nyo na maitayo agad ang kapangyarihan nito. Kasi pag naagaw to sa inyo ng ibang bansa, naagaw to ng ibang lugar, na naunahan kayo ng ibang lugar, magiging huli kayo sa lahat. At syempre, pag may pioneer na doon, baka pumunta na ako doon. Putang na, nandyan lang yung bike ko, kaya kong magbisikleta doon. Ganun ang diskarte. Kung ayaw nyo, wag. Kung gusto, di go. Ganun ang madaling sabihin, madaling gawin. Walang masyadong ekik na sinasabi. Gusto, kung ayaw. Ayaw mo, wag mo. Ganun yun. Diba? So, nagpaano lang tayo dito. 19 minutes pa pala. 19 minutes pa. Ano pa ang kaya natin gawin? Kaya na ba natin, pagka malakas na tayo, may FM station na tayo. Meron na tayong TV station network dito sa Cavite. Kaya na ba nating humawak ng mga politiko rito? Kaya na ba natin sumuporta sa mga politiko? Kaya na ba natin magpaupo?
nakarapat dapat na umupo. 'Di ba? 'Yun ang ginagawa nila, 'di ba? So, nakita nyo naman pag sa araw ng eleksyon, pupunta sila doon kasi pupunta sila sa obispo dito sa mga pare, o pupunta sila kay kay Kulapo, kay Iglesia ni Batman, Kalila Manalo. Pupunta sila doon. Kahit saang relihiyon pupunta sila, di Villanueva. Siyempre yung malalakas ang impluwensya, doon sila pupunta. So pag ito naitayo dito, meron na tayong kahalalan dito. Kaya na nating lahat. Kaya ba nating lahat? 'Di ba? So kung may radio station tayo, ang gagawin natin, may isang oras ka. Kunyari ako, isang oras ako, magsasalita ako doon. Ikaw naman, isang oras ka rin. Doon ka naman, patugtog. Mamaya, isang oras ka na naman, mag-aaral ka dyan, isang oras. May makukuha na tayong pondo. Mga brother, patulong naman, tawag nito, pasuporta naman dito. Kasi hindi naman ako nanghihingi ng abuli sa inyo. Kundi kung isa kang kapatid, ayon nga sa Biblia, magtutulungan kayo. Kaya nga ako nga, kahit ako, makikipag-ambagan din ako. So, kailangan ko pang makipag-ambagan sa inyo. Walang niya kayo. Wala na nga akong pera. Maaambag pa ako sa inyo. Ako na nga nagbigay sa inyo. Huwag naman makapal mo. Tangina, akin ang lahat. Diba? Pag tsumamba ako, pakagawin ko yun. Akin ang lahat. Sagot ko ng lahat. So, wala pa akong tsamba. Pagka naka-tsamba tayo, gagawin ko yan. Kahit dito, kaya ko na magtayo ng ano. Madali lang naman yung maggawa ng frequency. Gagawa ka lang ng frequency, set mo lang yung station mo kung anong station yan. Maririnig mo na ako doon. Pero mas maganda yung legal. Legal kang may lisensya ka. So kukuha tayo ng mga commercial ng uling, commercial ng mga labandera, commercial ng mga chismosa, commercial ng kung ano-ano, commercial. So, commercial na bangus, commercial dyan sa palengke. So, sarap, di ba? So, updated lahat ng mga taga-Cavite kung ano nangyayari dito. Pag ito na itayo, wala nang makakapagpalusot dito kasi alam nyo, napakaraming sinungaling dahil nagsisinungaling sila o gumagamit ng karunungang masasama para makapanloko ng tao. Siyempre, bakit ka manloloko ng tao? Para sa pabor mo, sa kapakinabangan mo. Diba? Pero sa atin dito, hindi na natin kailangan manloko ng tao dito. Hindi natin kailangan gawin. Ba't tayo manloloko ng tao? Diba? Ang lakas ko ng kumita tapos manloloko ka pa ng tao, huwag mong makapapal ng mukha. Hindi natin kailangan gawin yun para magkapera. Diba? So pinakikita ko lang sa inyo, binibilog ko lang yung ulo nyo sa kaya natin gawin dito. Sa kaya nating itatag dito. Totoo ba yung sinasabi ko? Hindi. May katotohanan ba o imposible yung sinasabi ko? Hindi. Tangin, ang dami. Kay congressman lang dito, putang na magkano pera meron dyan. Mga gobernador dito, mga mayor dyan, hindi pa kasali dyan yung mga negosyante. Kontakin ko na yata si Henry C. Ewan ko anong relihin ni Henry C. Alam ko, born again sila eh. Kontakin na natin yun. Kasi hindi naman sila makakawala dun. Diba? Ang gusto ng tao yung katotohanan. Hindi ka-ek-ekan. Pero hindi naman lahat ng tao. Bilang lang sa tao. Pero karamihan sa tao, gusto nila yung katotohanan. Kasi ayaw nila ng malaloko.
Ano, gusto ba ng tao yung naloloko siya ng tao? Meron bang taong gano'n na gusto niyang magpaloko? Kunyari ako, uy, lokohin mo nga ako. Ano mo nga ako, may pera ako dito, lokohin mo nga ako, kunin mo nga ito. Di ba? Walang tangang taong gusto magpaloko. Ang gusto niya yung totoo, katotohanan. Kung ano yung totoo. Di ba? Totoo hindi. So, ganun lang kasimple. Napakarami pa natin gagawin, hindi lang yan. Marami pa tayong gagawin. Isa kang natutulog kung mundo nga dyan. Hindi, yoko niyan. Diba? Dami pa natin gagawin yan. So, sa tingin nyo, ano pa kayang business ang gagawin ko? Iniisip ko, sabi ko nga sa'yo, bibilugin ko ulo mo. Gusto ko nga sa ibang lugar na para manginig sa inggit tong mga taga Cavite. Kasi putang ina, kung ano-ano mga ginawa sa akin dito eh. Mas maganda siguro pumunta ako doon sa ibang lugar. Putang, mamatay sa inggit tong mga taga Cavite, putang ina to. Diba? Kaya gawin nyo agad ang sinasabi ko bago pa kayo mahuli sa lahat. Diba? Totoo ba yun o hindi? Okay. Next time na ulit. Kaprasong boka-boka lang tapos mag-isip ka na. Mag-isip ka na, tangina na itong si Jan dyan, niloloko na naman ako. Binibilog na naman yung ulo ko. Mag-isip ka muna dyan para bumalansi ka kung totoo hindi yung sinasabi ko sa'yo. Okay, hindi ka naman siguro tanga, di ba? Tanungin mo yung sarili mo, tanga ba ako? Hindi naman siguro, di ba? So, ganun dapat. Alamin mo kung ano yung kakayanan ng sarili mo. Okay, susunod na ulit.